Hey guys, good morning! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit po nating update ngayon ay patungkol nga po dito sa napakainit pong issue between Tape Inc. and TVJ about po sa titulong Itbulaga, pinag-aagawang titulo ng Itbulaga. So, alam nyo naman guys, na panalo po ang TVJ sa APO and for the second time around ay nanalo po muli talaga ang TVJ matapos pong ikansela ng IPO ang apela ng Tape Inc. So, napakaganda ng balita po na ito at napaka-agang papasko para po sa ating lahat ng mga legendary cards. Pero ngayon ay mainit pong pinag-uusapan ng patungkol sa GMA Network na kung saan ay hindi pa rin di umano binibitawan ng Tape Inc. at tinutulungan ang mga ito para iparating sa lahat ang tungkol sa laban ng Tape Inc. at TVJ na hindi pa tapos at mahaba pa ang laban na kung saan ay meron pang Supreme Court na dadaanan. But before that mga ka-legendary cards, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita, and big shout out sa lahat ng mga nandito ngayon nakikinig sa atin, lalo na po sa ating mga legit viewers dyan. Hindi ko na kayo maisa-isa, pasensya na kasi napakarami nyo na guys, so hindi ko na kayo ma-shoutout lahat. Anyway, eto na nga, simulan po natin ang ating balitaan na kung saan ayon po sa mga netizen ay talagang ang GMA Network ay hindi titigil sa pagsuporta dito sa Tape Inc. dahil meron pa silang kontrata sa Tape Inc. So, hindi na raw po nakapagtataka no, mas bias ang mga ito sa Tape Inc. dahil sa Tape Inc. sila may kontrata, hindi sa TVJ. Nilinaw na rin naman po yan ni Attorney Annette Gozon guys sa 24 oras noon, lalo na nung umalis po ang TVJ sa Tape Inc. Nilinaw na po yan na wala silang kinalaman at sa Tape Inc. kasi sila may kontrata at hindi sa TVJ. Hinggil po yan sa pagtatampo de umano nitong si Henyo Master Joey De Leon sa GMA7 na hindi man lang nangamusta at the same time sa na rin po sa sigaw ng taong bayan or panawagan dito sa GMA7 na pababayaan na lamang ba nila ang TVJ? Ngunit ganun pa man ay meron din naman pong bukas ang kaisipan na sinasabi na trabaho lang din ng GMA Network ang ipahayag ang panig po ng Tape Inc. Without them din naman ay hindi rin natin alam or wala tayong idea patungkol dito no sa panig ng Tape Inc. Ito nga po ay matapos magbigay ng pahayaga ang kampo po ng Tape Inc. Sa pamamagitan at tulong po ng GMA7 program na kung saan inihayag na hindi pa talaga tapos ang laban. Kung ang apela ng Tape Inc. sa IPO ay hindi aprobahan, ay mayroon pang Supreme Court na daraanan. Subalit ayon naman sa mga legendary cards, kumbaga fans ng TVJ, ay wala rin naman na magagawa sila at for sure naman ay mababasura lamang din ang kanila pong pakikipaglaban sa Supreme Court dahil napakalinaw. Hindi lang sa APO na TVJ ang may-ari ng Itbulaga kundi sa taong bayan. Napakalinaw na TVJ is Itbulaga, Itbulaga is TVJ. Hindi na lang kasi di umano TVJ ang kalaban ng Tape Inc. kundi ang taong bayan na mismo. Sabi nga po ni JDL ay kita nyo naman ang reaksyon ng taong bayan, lalo na kung ipagpipilitan pa rin ng Tape Inc. ang paggamit ng titulong Itbulaga. So, nakapost nga rin po sa GMA Network ang tungkol po rito na kung saan ay alamin ang naging pahayag ng Tape patungkol sa issue ng ownership ng Itbulaga dito. Mainit pa rin ang pinag-uusapan ngayon ang ownership ng titulong Itbulaga sa pagitan ng Tape Inc. or Television and Production Exponents at TVJ o sina Tito Vic and Joey. Tito Soto, Vic Soto and Joey De Leon.
Nitong December 5 ay nagdesisyon ng Intellectual Property Office of OIPO na kansilahin ang Itbulaga at EB trademark sa tape. Hininga naman ng reaksyon ng Fast Talk with Boy Abunda ang abogado ng tape na si Attorney Maggie Evlehan Gartuque tungkol dito. So about nga po dyan, yan yung sinasabi po ng mga netizen na talagang nakikisawsaw daw po ang GMA Network sa issue dahil nga raw po sa ginamit pa nila ang kanilang programa na Today's Talk ng Fast Talk with Boy Abunda para lamang suportahan po ang nais iparating ng Tape Inc. Na hindi pa tapos ang laban dahil may Supreme Court pang daraanan. Pagbabalita ni Boy, ayon kay Attorney Maggie, nire-respeto ng tape ang batas pero naninindigan siya na hindi pwedeng pagbawalan ang tape na gamitin ng Itbulaga dahil hindi pa final ang desisyon ng IPO at mag-apila pa sa tape. Magpaapila pa ang tape sa mga susunod na araw. So nagawa na nga po yan, Kaligita Records, and eto nga at nabasura na naman ang kanilang apila, and for the second time ay pinanigan po ang TVJ. Mayroon pa umanong 15 days ang tape para umapila sa Bureau of Legal Affairs ng IPO, pero kung hindi pa rin, ito po yung main main topic or main message, pero kung hindi pa rin ito papanigan ng IPO ay maaari pa nilang iakyat ang kanilang apela sa Director General ng IPO at maging hanggang sa Court of Appeals at sa Korte Suprema. So marami pang dadaanan at lahat ay gustong daanan ng Tape Inc. para lamang sila ang makagamit ng titulong Itbulaga. Kaya asahan po natin, Kaligita Records, na talagang madugo pa ang labanan na ito between Tape Inc. and TVJ. Parehas po kasi na talagang malakas ang kapit dito sa Itbulaga. Pero ganun pa man, alam po natin kung sino ang tunay na dapat gumamit nito. Walang iba kundi ang TVJ and Legit Records. Dagdag pa ni Boy, habang patuloy na umuusad ang kanilang apela, sabi ni Attorney Maggie ay patuloy pa rin gagamitin ng tape ang Itbulaga sa kanilang noontime show na napapanood dito sa GMA. So, ayun na nga, nabasura na, kaya for sure mamaya po niya na iba na ang kanilang titulo, Kaligita Records. So, nang saklap lang, Kaligita Records, no, na ang bilis. Ang saklap para po sa kanila, na ang bilis po ng karma talaga. Sa episode naman ng Itbulaga ngayong Miyerkules, December 6, nagbigay ng pahayag ang isang host na si Paulo Contis tungkol sa nangyayaring issue sa ownership ng titulo ng programa. Samantala, sabi naman po dito sa komento ni Miss Cheat San Pedro, good day po, nakakagulat na napakasaya po. Congrats sa ating lahat, lalo na sa inyong mga TVJ vloggers and defenders. God bless and guide you more. Sabi naman ni Jaya Ron More James, magandang umaga, dapat i-cancel yung tape bulaga ng GMA. Troublemakers ang mga halos-hos, pati sina Paulo ginagamit. Mapapahamak lang ang GMA dyan sa Tape Inc. Hindi sumusunod ang tape sa Inc. sa batas. Mula naman kay Marte Juntilia, bakit pa? Alam naman ng buong Pilipino na ang Itbulaga ay TVJ at TVJ ay Itbulaga. Parte na yan ng buhay ng bawat Pilipino. Sabi naman po dito ni Willibet Dioso, abogado na rin ng mga halos-hos si Paulo Contis. And ayun naman kay Sir Arnel, paktay na ang generic. Malamang magsasara na yan. And about po pala doon kay Paulo Contis and sa ginagamit ng halos-hos ang mga GMA. And isang malaking katotohanan din po yun, no? Kasi parang nagiging bulletproof nga po nila. Ginagawang bulletproof nila Sir Bullet halos-hos itong sila Paulo Contis kasi bugbog sarado po talaga sa negatibong komento ang mga host po nila. Pero ganun pa man, unti-unti silang nakakaiwas, guys, no? Kasi may pinagbubuntunan po ng galit ang mga tao. Pero ayun nga, isa lang po ito sa katotohanan na talagang manggagamit ang mga halos-host ayon po sa mga netizen. Pero ito namang mga host nagpapauto di umano. Samantala, ayon naman po dito sa komento, Miss Heidi Aying, magandang umaga po sa inyo. Ito kasi ang isa sa mga problema ng bansa sa larangan ng batas. Pakapalan ng mukha na wala nga pinagkaiba sa taong bastos. Kahit taong bayan na ang humusga. Nawawala ang mga common sense
dahil sa pilit na ginagawang legal ang pangdurugas. Di lalong nawalan ng pag-asa ang TVJ kung hindi alam ng taong bayan na 1979 pa lang nawala pa ang tape. Itbulaga na ang nasa Channel 9 pa. Paano na lang yung mga walang kakayahang lumaban dahil ang TVJ ay mapera at kilalang mga tao. Isa na dito ang mga delivery motorcycle riders na gumagamit ng app sa Lalamove. Nawala na ang common sense na ang mga delivery riders nagbabayad din ng 20% pa rin hanggang ngayon. Hindi nga sila consumers, pero nagbabayad din sila. Kinakasuhan ng DTI ang mga overpriced na tinda ng mga store at groceries, pero yung mga nang aabuso naman sa mga gumagastos ng mas malaki imbis na itaas binababa pa. At ang masakit nito, noong bago mag-umpisa ang pandemic, 80 pesos ang base fare ng Lalamove at 8 pesos per kilometers ang rate. Ngayon, wala na halos base fare at wala ng 5 pesos per kilometers. Tuwing December lang tinataas dahil sa mas marami ang nagpapabook. Sa ibang bansa, talo si Lalamove, pero dito lang siya nanalo dahil ang panduruga sa Pilipinas ay ginagawang legal. Pakapalan ng mukha ang nananalo. So, yun lang po muna guys ang ating update ngayong umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.